Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Meron bang isang araw na pakiramdam mo ay napakabigat, na tingin mo sa sarili mo ay hindi ka nakarapat-dapat sa mata ng Diyos? Meron akong isang nakilala na isang jeepney driver sa Pilipinas. At minsan nagkwento siya sa akin. Sabi niya, alam mo Brad, minsan ay dumaan sa buhay ko na ako ay napakarumi. Ang tingin ko sa sarili ko ay wala na akong tsansang magbago. Wala na akong chance na makalapit sa Diyos dahil hindi ako karapat-dapat dahil nakagawa ko ng napaka mabigat na kasalanan. Pero minsan, ako ay napadaan sa isang simbahan. Ako ay huminto, hindi ko alam kung bakit, pero pumasok ako at sabi ko kahit hindi ako karapat-dapat, Panginoon, ay nawa, tanggapin ako. At sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako lagi. At matapos akong pumunta doon sa simbahan, ay nakaranas ako ng kapayapaan, sabi niya. Yung mga inaalala ko na mabigat na kasalanan, parang gumaan at nabigyan ako ng pag-asa. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na yung dalawang magnanakaw na sa tabi niya sa krus, yung nasa kaliwa at nasa kanan. Yung nasa kanan, sabi niya, alalahanin mo ako pag ikaw ay nasa paraiso. At sabi ni Jesus, ngayon pa lang ay kasama na kita sa paraiso. Dito ay makita natin na nagpapalala muli ang Diyos sa atin. Na anumang bigat ang ating kasalanan, kung meron tayong kababaang loob na aminin, tayo ay tatanggapin at patatawarin ng Diyos. At isa pa, hindi tayo dapat katulad ng magnanakaw nasa kaliwa, nang sabi niya ay iligtas mo ang iyong sarili at isama mo na rin ako. Parang iniisip na lagi yung sarili lang niya, dito lang sa lupa, yung temporary lang na buhay dito sa lupa. Pero yung isa na nasa kanan, sabi niya, alalahanin mo ako pag ikaw ay nasa iyong kaharian na. Kaya nga siya ay tinanggap ng Diyos at siya yung kauna-unahang naging santo. Dahil doon pa lang ay sinabihan na siya ni Jesus na kahit siya'y makasalanan ay tinatanggap na siya doon sa kalangitan. Hindi siguro kailangang hintayin natin tayo ay mamatay para lang makapunta doon sa langit. Pero ang mahalaga ay ngayon na. Pwede na nating maranasan ang paghahari ng Diyos sa papaanong paraan. Pag ang puso natin ay laging bukas, umaamin sa Diyos, nagbabalik loob sa Diyos, humihingi ng kapatawaran, na ang tinitignan natin ay yung buhay natin na makasama siya ngayon pa lang nasa lupa, tayo ay sasamahan ng Diyos. Ikaw at ako, kapatid, ay matutuwa at sasamahan ng Diyos kapag tayo ay lumalapit sa Kanya at inaaming tayo ay makasalanan. Kaya nga, ang paalala ng Diyos sa akin ngayon, kapatid, ay siya dapat ang gawin nating hari ng buhay natin lagi. Ngayon ay kapistahan ng Kristong Hari. Payagan natin ang Diyos na maghari sa ating puso, sa ating buhay lagi, upang magawa niya kung ano yung nais niyang magawa sa ating buhay para matupad ang kanyang pinapagawa sa atin. At tayo naman ay susunod lang at hihingi ng gabay at kalakasan sa Kanya. Kaya kapatid, ito ang napagandang hamon ng Diyos sa akin ngayon. Kung tayo ay na-bless, hiniling ko lang na ibahagi natin sa iba, mag-like, mag-subscribe, mag-iwan ng comment. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Huwag tayong maniwala sa mga fake news. Ang daming fake news ngayon. Ang good news lang, ang mabuting balita mula sa Diyos. Isang mapagpalang linggo sa iyo at sa mga mahal sa buhay. Magsimba po tayo. God bless and God is good.